So, ayan, isa ka bang matagal ng Christian or baguhang Christian na decided nang mag-start ng sariling outreach? So, ayan, ang paglago or spiritual growth ay intentional. So, hindi siya automatic, hindi rin siya instant, at lalo-lalo hindi siya magic. So, kailangan mo siyang gustuhin. So, kung nahihirapan ka pang mag-sink in, ayan, hindi naman lahat ng pag-outreach ay magpapastor. Hindi tayo lahat ay magpapastor. May mga tinawag na magpastor. So, iba-iba tayo ng calling. So, akala ko rin, ganyan din ako dati. Nung pag-attend ko nun, sabi ko sa leader ko, ate, ayoko pastora. Ganun. Akala ko pang pastora lang yung maganda, pero hindi pala. O yung mandate ng Lord na, ano tayo, go and make disciples of all nations, di ba? So, may mandate ng Lord at dapat lahat tayo sumunod na mag-share ng gospel. So, ayan, kung ikaw ay decided nang mag-grow intentionally, na spiritually, ang paano mag-start ng outreach, number one, yan, mag-target ka na kung sino yung mga possible mong i-outreach, aabutin. So, hindi dahilan na, ay, wala akong kakilala, hindi ako taga rito. Hindi ako pala labas, hindi ako pala kaibigan. Ito, pero pag chismis, ang bilis-bilis ng junk ka. So, ayan na nga, mag-target ka. Kung sino siya list down mo yung mga taong yan. Kahit hindi mo kakilala, pwede mong abutin, pwede mo i-outreach. Ayan. And then, habang matagal pa, mag-build ka ng relationship sa kanila. Kahit na kamag-anak ko pa yan, kakilala mo, matagal mo ng kaibigan. Kailangan mo mag-build ng spiritual relationship. Ibig sabihin, deeper, mas malalim, para magkaroon kayo ng connection. So, matagal pa, malayo pa, everyday mo na siyang bakbakan ng panalangin. Lord, tulungan mo kung maakay si ganito, si ganyan. Lord, itulong mo sa akin paano aakayin siya. Ikaw magbigay ng daan sa akin para makapasok sa kanya, mag-invite. Ganun. Bigyan mo ako ng boldness, tsaka ng courage, Dad, na ipakilala ka sa kanila. Ganun. So, yun, malayo pa lang, mag-target ka na, abutin mo na sila, maki-close ka na, bigyan mo ng kung ano-ano, kahit tinapay lang, kahit chichirya lang, mag-build ka ng relationship, pupunta sa kanya, bigay ka ng time, makapagkwentuhan. So, ayun. So, kapag meron ka ng target at nakapagsimula ka ng mag-build ng relationship sa kanila, syempre paglalaan mo yan ng time. Invest time. Diba? Hindi spend. Mag-i-invest ka ng time. And also, mag-start ka na ng prayer and fasting. Prayer and fasting. Kasi ang fasting ay, ano yan, sacrifice. Pag sinisik mo yung guidance ng Lord, or provision niya. Ayan. Pag pray mo kay Lord, Lord, tulungan mo kung sa pag-start na to. Syempre kasi, kung first time mong mag-outreach, nakakakaba talaga. That's why, meron tayong mga spiritual leaders na sasama, tuturuan tayo kung paano dapat gawin step by step. So, syempre kailangan ng guidance ng iyong spiritual leader, pero dapat decided kang mag-start, mag-grow spiritually. So, yun na nga, prayer and fasting, nakapag-build ka ng relationship, and then I start. Aside sa pag-pray everyday para dun sa iyong sisimulang outreach, hindi lang yung mismong outreach sa pag-pray mo, kundi ikaw din. Pag-pray mo rin yung sarili mo na ihanda ka ng Lord sa pag-outreach, na ang mai-share mo talaga ay word ng Lord, na hindi lang sariling opinion, na ang wisdom at knowledge ay manggaling sa Lord. Yung every word na sasabihin mo. Kaya habang nag-outreach ka, magugulat na lang kayo, may mga topic na nabubuksan, may mga nire-review, di ba? May mga namemend yung heart. Kasi leading ng Holy Spirit yun. So, na hindi pride ang manaig. Ipag-pray mo rin yung sarili mo. At syempre, pag mag-i-start ka na ng outreach, morning pa lang, pag-pray mo na yung outreach mo, Lord, samahan mo ko mag-outreach today. Lord, turo mo sa akin yung dapat gawin today. At syempre, pag nag-start ka na ng outreach mo, during outreach na, bago mag-start ng outreach, marami yan. Prayer, opening prayer, worship prayer, nakanta kayong lahat. Offering prayer, closing prayer, tsaka pray for the food. Then, meron pa kayong pray for one another. May mga ganun, iba-ibang activities sa outreach. So, yan, mahalaga na mag-observe ka. Malayo pa lang, i-ready mo na yung sarili mo, pag-pray mo everyday, mag-observe ka sa mga ginagawa ng leaders mo, paano ba ginagawa nila, paano ba approach nila, or kaya better, makipag-conversation ka. DM, paano pang ginagawa mo para mag-outreach ka, para ma-invite mo si ganito, para maka-entrada ka ng ganito. Ako, meron akong pinsan, tuwang-tuwa nga kami, yan yung lagi ko na kwento. Meron akong pinsan, nagbakasyon lang siya dito from Naga, and then usapan 1 week lang siya dito. Tapos habang bakasyon niya, bago-bago pa lang, karating pa lang niya, siguro mga 1 to 2 days pa lang siya. Nagkwekwentuhan lang kami, as in kwentuhan lang talaga na normal na kwentuhan tungkol sa family, tungkol sa activity. Biglang unti-unti na ipasok ko yung lesson 1. Hanggang sa natapos sa buong lesson 1 na hindi niya alam na nag-outreach kami. O, the next day, o tara, lesson 2 na. Kaya tawa siya, tawa. Ito, ina-outreach mo na pala ako, hindi ko man lang alam, sabi niya. So, ganun, ano lang, hindi okay kasi na masyadong formal. Kaya dapat full lang kayo. Kalmado lang. Hindi naman kailangan sobrang formal, pero syempre, seryoso ka sa tinuturo mo. May laman.
So, ayan, observation sa mga leaders, magtanong ka, mag-observe ka, tignan mo paano sila magturo. Iba-iba rin kasi ng approach yan. Magkakaiba tayo ng klase ng approach sa tao. Siyempre, dapat maging maingat tayo sa mga words. Sa approach, ako, personally, maingat ako. Maingat tsaka sensitive ako sa approach. Kailan ko sasabihin, paano ko sasabihin, anong word yung sasabihin ko, kung sino yung mga kasama pag sinabi ko yun, ganun. Pag mag-a-approach ka, usually kapag ka magre-review o magko-correct tayo, one-on-one. Kung sino yung kailangan mong i-correct siya lang yung kaharap mo, hindi kailangan na maraming audience. Ganon. So, ipag-pray nyo kay Lord na bigyan kayo ng wisdom, tapos mag-observe. Ayan, importante na matuto tayo sa ating leaders. Matagal din ako nakapag-start ng sarili kong outreach. Parang 2 to 3 years akong puro Sunday lang bago ako naakay mag-life group. Tapos, ang tagal ko na naman sa life group bago ko nag-start ng sarili kong outreach. Kasi nga, intentional yon, hindi siya automatic. Diba? Yes, important ang pag-attend ng Sunday. Kaya lang hindi kasi pwedeng taga-attend ka lang. Hindi ka mag-grow sa pag-attend lang. Mag-grow tayo kapag intentional tayo na lumabas sa comfort zone. Sumunod tayo sa leading ng Holy Spirit niya pag-serve. Napansin ko based on my own experience, wow, English. Lalo tayo mag-grow, the more na nagsaserve tayo. Yan, the more na nag-give, diba ang Panginoong Yesus, ang act of love nila is giving. Bigay. Binigay nga niya yung buong buhay niya, diba? So, yan, the more na nagsaserve tayo sa kapatiran, kasi yun lang naman ang way. Yun lang ang way na hindi natin kayang suklian lahat ng sacrifice ng Lord, diba? Pero, ang tanging may bibigay natin obedience at part ng obedience ay pagiging natin, cheerful giver. So, sa pag-serve natin sa mga tupa, pangalag, di ba sabi nga ni Jesus Christ, alagaan mo yung mga tupa ko. Kung mahal mo ko, alagaan mo yung mga tupa ko. So, yun. Ako dati, honestly, nung nag-attend ako ng Sunday, ang sungit ko, ang dami nag-invite sa akin Sunday, ayoko busy. Next time, puro ganun, nakakaliw. Ganun ako nung nag-start. Kasi nung napunta ako sa New Life, sobrang matigas yung heart ko, galit ako sa lahat. Isolated ako. Ayoko nakikihalubilo kung kani-kanino, ganun. Pag may family gathering kami, ako lang hindi sumasama, ganun ako katigas dati. So, yan, sa dami ng pinagdadaan natin everyday, hindi mapapansin na yung maliliit na bagay na napapatigas yung heart. So, sobrang tigas ang heart ko nun. So, ganun ako. Ganun ako in-invite sa New Life noon. Kaya ang tagal bago ko na isama sa life group. O tapos pag first time attend ko sa life group, nagrereklamo pa kay Lord. Pagsakay ko ng tricycle, Lord, ano ba yan? Busy ako. Kailangan ko pumunta. Kailangan on time pa. Gato. Dami ko reklamo na kinakahiya kay Lord. Tapos pagdating ko na sa life group, alam mo yung ang word ng Lord? Na hindi natin dapat kinikwenta sa oras ang Lord kasi deserve niya. He owns us twice. Una, ginawa niya tayo. Pangalawa, tinubos siya tayo. So, deserve niya yung quality time. Hindi tira-tira. O, diba? So, diba? Ang bilis ng speak ng Lord sa akin, may word agad first. Attend ko pa lang yun. Kapag ka tinatamaan ka sa topic na nasa life group o outreach or preaching ng Sunday, hindi ka pinipersonal, kundi yun ay leading ng Holy Spirit. Hindi ka pinipersonal. Magpa-deal ka. No, pride mo lang yan, di ba? So, yan, ang tagal ko na naman sa life group. Bago nag-start ng sariling outreach, pinanghiya na ako sa leader ko eh. Kasi ang tagal ko talaga, hindi ako, ayoko mag-grow. Hindi ako interesado. Punta ako ng life group, pupunta ka lang. Okay, tapos naaalis ka. Walang life. Kaya nga life group eh, di ba? May buhay. At si Jesus Christ yung buhay nun. At hindi mo may enjoy yun kung hindi mo gustong enjoy eh. Di ba? Maki-fellowship ka. Walang mag-grow sa isolation, sabi nga, di ba? No man is an island. So, malaki ang impact ng fellowship o yung life group, outreach, yung mga activities pang kasama yung mga kapatid, malaki ang impact niya. Kasi dun sa mga activities na yan, sa fellowship na yan, hindi mo makikita agad yung epekto ng paisa-isang attend lang. Dire-diretso. Lakaran mo. Diba? Kasi, excuse me, sa mga activities na yan, sa fellowship, doon mamemend yung heart mo. Ano pa? Doon pag-uusapan yung mga application. Doon lalalim yung relationship mo sa mga kapatiran. At habang lumalalim yung relationship sa mga kapatiran, lumalalim din yung intimacy mo sa Lord. Kasi fellowship mo rin sa Kanya. Body of Christ tayo, we are as one. So, ayun na nga, medyo na-med na nga yung heart ko sa Sunday, hanggang sa napunta na ako sa life group. Nung time nga na na-med yung heart ko sa every Sunday, welcome song pa lang, naiiyak na ako kasi parang naisip ko, Lord,
Pwede din pala akong maisali dito. Dahil pwede din pala akong maging family mo. Di ba nakaka-touch? O, di ba? So, ayun na nga. So, after nung napunta na ako sa life group, wala akong life kasi hindi ako interesadong maki-fellowship sa kanila. Malait pa ako. Honestly, malait ako. Dati, dati. Yan, pag ang ugali ko, pagka meron akong ayaw sa isang tao, naiirita ako, ayoko sa kanya, basta ayoko ganun. Pero pinag-pray ko, Lord, ayusin mo yung heart ko, ayoko ng ganito ako sa kanya. Hanggang sa naayos. Naayos. Natutunan ko mahalin yung mga taong yan kahit ayoko sa kanila. Tapos, nag-a-attend ako ng life group. Lord, ayoko ng ganito lang na ano. Wala lang siya impact sa akin. Na-attend lang ako. Attendance lang ano, ang itinunta ko dun. Hindi ako nag-grow. Diba? Alam niyo ang word ng Lord, mag-serve ka. Nag-start ako sa food. Nagdadala ako ng food. Tanda-tanda ko pa, ang dinadala ko is sliced bread, mayonnaise, pritong ham, kung ano-anong palaman. Tapos, dadali ko siya dun sa life group para after ng life group namin, salo-salo, magdi-DIY kami ng sandwich. Kanya-kanya pala kami ng gusto. O, di ba? Habang nag-eating fellowship, masaya kami. Nagkakaroon fellowship na yun. Masaya kami. So, doon pala, the more pala na nagsiserve ka, doon ko nakita na the more nagsiserve ka sa mga tupa o sa mga kapatiran, natututunan mo silang mahalin. Lumalalim yung relationship mo sa kanila, natututunan mo mahalin yung life group mo, nag-grow ka spiritually, lumalalim yung intimacy mo sa Lord. So, yung way ng serving mo, yung way ng pag-serve mo at pagbibigay mo, ay nagre-reflect din pala sa spiritual growth mo. So, kung gaano ka kalalim, hindi ko sinasabing lahat ng puro mabigay ay puro nagsiserve ay malalim ha. Pero, ang point ko doon ay nakikita din pala siya doon. Diba? Pwede rin naman yung marami mo pagbigay, marami mo pag-serve, pero wala naman pala sa heart nila si Lord. No? Pero, makita mo kasi purity. Mahirap siyang i-explain lahat verbally kasi experiential siya. Diba? So, yun. Ipag-pray nyo rin talaga. Step by step prayer yan. Magpaturo ka na sa leader mo, mag-decide ka na. Diba? Na mag-start ng outreach. So ako, kaya ako natagalan din. So yun, ang tagal talaga nung process sa akin, nakakahiya talaga sa leader ko, stress sa akin yung leader ko. Sorry na, Ate Eva. Ayun, unang leader ko sa Ate Eva. So, sorry na. Pero thank you sa kanya ako natuto. Stick talaga sa Ate Eva. So, ayan, sobrang nahirapan akong um, gustuhin na mag-start ng sariling outreach. Kasi nga, isolated ako. Um, hindi ko kayang explain. Basta ayoko ng, ano, ang hirap kasi, ang hirap. Mahirap din talaga. Pero kanya-kanya nga ng, ano, kanya-kanya ng expertise. Kanya-kanya ng heart, di ba? Pero dahil mahal natin si Lord, hindi kabigatan sa atin yung mga bagay na yan. Ako, ang sinasabi ko kung nahihirapan ako, kasi, hirap akong lumabas sa comfort zone dati. Di ba nga, yung sabi ko sa inyo, pag ayaw ko sa isang tao, ayaw ko sa kanya. Pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo, ayaw ko ng ganito mo. Pag ayaw ko yung itsura mo, ayaw ko yung pananamit mo. Basta ganun, mapapili ako sa tao. Sobrang mapili ako sa tao. So, pinaka-reason bakit ang tagal kong nag-start ng sariling outreach is, number one, takot na takot ako sa rejection. Kahit lagi naman ako nare-reject. O, di ba lahat naman tayo ayaw ng rejection. Kaya lang hindi ko alam kung bakit grabe yung fear ko sa rejection niya. Siguro, hindi ko alam, sanay naman ako nare-reject, pero sobrang iba talaga yung, ano, yung takot ko sa rejection. Pangalawa, takot ako na ano, na i-judge nila ako sa dating ako. Dahil alam ko yung dating ako eh. Alam ko yung dark side ko. Lahat naman tayo may dark side. Lahat tayo mabait. Lahat tayo may side na mabait. Lahat tayo may side na masungit. Lahat tayo may kanya-kanya dark side. So, takot akong i-judge nila ako dun sa dating ako. Kahit na alam ko naman, ay, hindi na ako ito ngayon eh. Iba na ako. Binigyan na ako ng Lord ng bagong pagkatao, ng bagong puso. Hindi na ako ngayon. Binigyan na ako ng bagong buhay. Kahit alam ko naman, kasama ko naman si Lord, siya na may mangunguna. Alam ko na yung mga bagay na yun, pero grabe talaga yung takot ko dun. Hanggang sa umattend ako ng prayer meeting, nag-preach si Bishop tungkol dyan na, siya dito, geto, takot ma-reject. Tumatawa si Bishop na, no, di ba, geto. Tuloy nyo lang. Hindi kaya nireject si Jesus Christ. Alam ko naman yung mga bagay na yun, pero yung pagka-catch ng word dun sa prayer meeting is iba. May impact sa akin. Tawang-tama talaga. Tapos experience ko na para ako sinakluban ng buong liwanag. Ganun kasi yung mga spiritual experience na ganyan mahirap explain verbally. So sana ma-experience nyo din. So yan ang kahalagahan na nag-a-attend kayo ng mga preaching during Sundays tsaka prayer meeting sa church. Kasi meron kayong mga word na makakatch doon. Mag-rima, sabihin na rima yung word, specific word na para sa'yo. Diba? Kaya bago kayo mag-a-attend, yung pag-pray nyo, Lord, bigyan mo ko na yun ng specific word mo. Mag-rima ka, Lord. I-encounter mo ko. Samahan mo ko.
Para sa akin yung presence mo, yung goodness mo, yung miracles mo, yung faithfulness mo lagi, ganun. Ganun, talagang babakbakan ng prayer yan. So, syempre pangatlo, hindi kasi ako decided mag-start. Yun. Hindi ako decided mag-start, hindi ako intentional na, hindi ko intention mag-grow. So, yan. So, ngayon na naituro ko na lahat sa inyo, sana intentional kayo na mag-grow. Gustuhin nyo mag-grow, pag-pray, bakbakan ng panalangin. Kaya din yung sarili nyo, mag-observe kayo at magpa-train kayo. Mahalin nyo yung leader nyo kasi hindi sila aksidente naging leader nyo kung hindi si Lord ang nagbigay sa inyo as leader. Hindi sila boss as leader, kundi sila ay leader na tagapangalaga. Ano sila, spiritual parent. Mahal nila kayo, walang sweldo yung mga yan. Pero nagbibigay sila ng oras, ng atensyon, panahon, ginagastusan ka pa. Sa sobrang dami ng ginagawa niya sa buhay niya, inaasikaso kapag ganun ka kamahal ng leader mo. Kaya mahalin niyo yung leader niyo. So, ayan, magpa-train ka na. Mag-start ka na ng sariling outreach mo. Kaya mo yan dahil pangungunahan ka ni Lord. Diba? Thank you for watching. Bye!